Isip niya, no? Hindi na ako, babaya. Sabihin namin, dito sa EDG. Tapos maraming galit sa kanya, dito attack sa EDG. So, wala na. Burn out na kami. Sa custodial center, hindi siya sobrang secure doon. Para hindi niya sabihin sa amin that we will be brought to the custodial center. Hindi natin alam, mamaya malukit yung custodial center, no? Tapos malukit yung location niya. Paliparan ng drone doon, tapos bagsakan ng bomba yung kanyang building. Mahirap na. Hindi namin sabihin yan. Namiss daw niya ako. Bakit to? Hey, Kwan, sabi niya, it's just tearing his side. It's normal. Kasi ko niya, may sugat siya. Sabi ko, ipapagamot natin yan. Sabihan ko yung polis na nagdala sa kanya sa medical na ipasabi sa doktor yung kanyang sugat para maayos. That's the purpose of medical examination. To treat kung kailangan may treatment wounds. And yun lang, wala kami. We were both from Davao. Sabi niya, he knows me pretty well. Alam niya na mabait ako na tao. Yun lang, sabi sa akin, mabait ka na tao. Kaya kampante ako na sa iyo ako dinala ni Senator Trillanes. Kumpiyansa siya. I can sense it na kahit natanongin yung Senator Trillanes kung kumpiyansa ba si Matubato na sa akin ni Atty. Logan. His fear, Davao, is quite apparent, kasi syempre marami siyang mga binanggit na mga pangalan. Sinasabi ni Senator Trillanes na just in case makasamahan niya. But is there still a need for Senator Trillanes to still accompany Matubato just in case he is transferred to Davao? We're not preventing the Senator to do that in order to allay their fears. Kung gusto na gawin yan, they can do it by all means. But so now, the assurance na mamamatay si Matubato over the dead bodies of this sa IDG personnel who are assigned to escort him. That's my word. Sir, do you share the same view with Senator Trillanes and Matubato na mas higher yung recent threats sa kanya ng Davao? Kanilang opinion yan. Pero sa akin naman, mas safer ako dahil alam ko, lugar ko yun, Davao, kontrolado ko yun. Pag nandun sa Davao, masasabi ko na alam ko yung area. Kontrolado ko yung area, kaya safe siya doon. Sir, Trillanes, your reaction to that? Well, yun na nga, no? Yung safety and security is a matter of perspective. Pero ako ay respect si General De La Rosa. He has given me his word. So, I don't have any reason to doubt that. Sir, meron po bang any request si Matubato? Wala naman. Wala siya, nagpapalabas na siya ng sa Manolo, sentiments. Ano specific? Yung sitwasyon niya, bakit siya nagkagano'n? Gano'n lang. Personalan na yun, personalan. May pagsisisi ba on this part, sir? May pagsisisi ba? Wala. Sir, hindi ba na-request na mag-stay siya sa White House? Pamayag ka ba if ever? Pero, mag-i-issue na naman yan. Na gusto ko siya i-accommodate doon kasi may sakit, may tama niya dito eh. Sugat na inflicted wounds. Sir, curious lang. Did you talk to the president about this? Okay, lahat na lang nang gagawin. Kung gusto nyo sabihin mo kay Presidente, Kaya kumihingi na specific directive, sir, and that's what we would want. wala. Busy si Presidente, maraming malalaking bagay na inasikaso. Anyway, i-report ko rin sa kanya. At turn over ni Senator Trillanes sa amin si Matubato. So, ano na report? Sir, nakaramdam ba na may takot si Matubato yung kausap mo? Hindi. At least na siya eh. Sabi niya nga, ito, pagtanong yun si Senator Trillanes. Sabi niya siya, masaya ako at nakita, maluwag niya yung kalooban ko. Eh, ewan ko kung naintindihan ni Senator yun, dahil Bisaya kami. Pero sabi niya, masaya ko at nakita kita at maluwag niya yung kalooban ko. Andito ka. Kaya sabi niya, hindi nga namin sasabihin dahil mamaya, security ko niya namin. Bahala na si Jan Lubusan. Additional testimonies will be taken from him. Ano ba ang mangyayari after the voting process? Will there be judicial affidavits that has to be Limited submitted? lang kami sa pag-present sa kanya sa court, doon sa kanyang warrant. Yun lang. We have the last question po.
Wala na po? Going once, twice. Ah, Kasi the Senate, parang yung ina-allege na naputulog na sila sa mga iba, between ng mga Granada, in public, is that normal in Davao City na isang supposedly may mga visit ng Granada? yun mo yung history yun. History na over the course of time. Davao kasi hotbed yan ang impeng noon. Anybody can die anytime. So, mayroong Alsamasa, mayroong Capgo, Day, yung mga CSU, gano'n. Nandito armado, ready to fight sa kalaban, yung mga NPA. So, pag naging CSU ka, yung Capgo ka, expected yan na may mga armas na. Ganun yan, normal scenario yan doon sa amin. Kahit nga sibilan ha, ako ha, aminin ko, kahit pulis ako, namin ko, maraming armado doon na sibilan noon. Years before, gano'n, dahil sa lakas nga ng trip ng MP at doon nag-start yung Alsamasa, everybody wants to fight. So, nag-armas yung gano'n. Sige po, okay. Thank you very much. Sir, sandali. Pag ulipad kasi yan ngayon, it will be useless dahil weekend sa Friday ngayon eh. So, kailangan yan before Monday or Monday. Pero sir, yung sinasabi na ni Senator Trillanes that they will exhaust all in order to transfer the case here in Metro Manila because as far as they are concerned, it's really dangerous for Cotabato to be back to Davao. That's fine with me. They are concerned about the witness. So anything that concerns the safety of the witness, fine with me. Luwag kayo, luwag oh. From their perspective, that's better. Kaya nyo nga, mas magkasiguro sila dito. From my perspective, ay okay sa akin sa Davao. Yan, alam ko yung Davao, hindi siya mamamatay doon. Sir Jeff, patras ng konti. Lap. Naintindihan ko naman yung sitwasyon niya. I'm not holding grudge against him. Naintindihan ko yung sitwasyon niya. I'm not holding grudge against him. Okay na sa akin. Masaya ako nakakita ko ng pinagabang. Sorry, ito sa other topic, sir. Di ba nabanggit mo yung food crisis sa mga Muslim? Yeah. Because of the war on terror. Di ba delikado yung Pulo. And just to follow up on that, sir, as a matter of fact, according to an analyst, kapag mas mahal daw, mas magiging inviting and attractive to other suppliers because lucrative yung, kumbaga, yung magiging business nila here in the Philippines. So ito ngayon, balik ko sa yung tanong. Ano gusto niyo? Magmurang Cebu? Babahayin tayo dito? O tukod tayo Cebu? Nagmahal? From the point of view ng law enforcement, we are concerned about the supply side. The more that we are also concerned with the demand side. Mahal yan dahil mataas ang demand. Mahal yan dahil bumaba ang supply. So, para sa amin, the lesser the supply, the better for us. Ang mababawasan yung level of addiction ng bansa. Dahil ano bang ikaka-addict ng tao kung wala nang isip mo? Diba? For us, from the law enforcement perspective, that's the ideal situation. Sir, are we also monitoring, sir, kasi pala in other countries, particularly crackdown of cocaine, drug dependence look for other, sometimes more dangerous alternatives. Are we monitoring that? That's true. But I leave it to the addicts. Kung gusto lang mamatay, dahil gusto lang gumamit ng substandard but very dangerous or poisonous or ano bang description ka sa drugs na yan, hala sila. Gusto nila. Like in Colombia, kasi mahal ang cocaine. They are trying to crack cocaine yung ginagamit nila.
Ang tawag doon, parang meron silang term doon nakalimutan ko lang yung term. Pero kukuha silang portion ng coca paste na yun yung precursor for cocaine, di ba? Yung coca paste kukunin nila para dadami at lalakas ang tama, haluan nila ng sand. According to Directorate for Anti-Narcotics, haluan nila ng sand, haluan nila ng bote, yung glass. Pupulbusin nila, bububugin nila yung glass. Ihalo doon sa sand at saka doon sa coca paste para yung kanilang crack, magiging crack cocaine more powerful, more potent, but more lethal naman. Nangyari na. Sipin mo, you will be inhaling into your system basag na gas at saka yung sand, papasok dito sa system mo. Alam ni James yan eh. Alam ni James yan eh. Nag-agent yan doon eh. Alam mo yan. Sir, kasi mga galing sa Pinoy, kasi may mga galing Brazil na may na pinapasok dito. Ano? May mga galing ng Brazil. Oh, yung nahuhuli ngayon sa airport na mga cocaine, maganda at nahuli yan. But for me, hindi ko masyadong kwan yung problema dyan. Problema na yan, dahil drugs yan eh. Pero ginagamit na Pilipinas for transshipment purposes. Pupunta yan sa ibang bansa dahil nga yung demand ng cocaine dito sa Pilipinas is hindi pa ganun ka taas, hindi pa ganun ka marketable yung cocaine dito dahil mahal nga. So, dinadaan lang yan dito as for transshipment purposes papunta sa ibang bansa. Sir, ito personal sir, update sa apat na dinala dito, na nasa pagsakalin. Tanungin nyo si IDG. Sir, Si Juan. Sir, ito personal update po ng Duterte administration. Si IDG, tanungin nyo nga. What do you think, what is your assessment po in the personal traits of the Duterte administration? Do you think it's a Assessment? success? Yes po, assessment po. Let me to assess it to that we are losing? No, I don't want to assess it as losing. Yes. We are winning. We are winning the war on drugs. We are winning. Why? Yes, why? Ako na nagpapaluwa pa. Ayaw mo magtanong eh. Natanong kita, why? Ayaw mo nga, why? Oh, why? Because when you go down the streets, yung mga crime-prone areas, magtanong ka sa mga ordinaryong tao doon, their immediate response is, Sir, maraming salamat. Baligtad na ang sitwasyon ngayon. Kami po noon, before President Duterte's time, takot kami lumabas sa kalsada dahil maraming addict, maraming poser, maraming snatcher, maraming pwede kami masaktan. But right now, kami na po ay nandito sa labas ng kalsada, ang mga matitinong tao. Ang mga kriminal ngayon, ang nasa loob ng bahay, takot lumabas. Takot lumabas yung mga kriminal. Sir, anong Ha? is it still 49%? Eh, yung pinakabatas na lahat sa Brother, 49%. Ngayon, nagpa-fluctuate, bumaba, 45, 48, umabot pa ng meron pang 30 something. At weekly, nagpa-fluctuate yan. Pero pinakabatas sa 49. Pag hindi na bumaba, below 30, nandyan lang, naglalaro dyan. Ano po dapat kaya para sa ma-assure ang safety ni Matwas? Ano dapat kaya para? We will issue with bulletproof vest, helmet, Kevlar helmet, with bulletproof daggers, bulletproof mask, lahat. I-armorize natin yung buong katawan niya. May ganun ba tayo? Yung ating sa CDM, yung sa So hindi magagalusan itong si Matubari? hindi magagalusan yan. Siguro yun, bamsot pa. Gusto nyo, pasuot ito yung bamsot. Kaya sumabog yung sakyan, safe pa rin siya. We will do everything. We will do everything. Okay. Ha? Ano pa sa kanila? 7? Bukas So, na. madali lang. Bukas. Kasi yun ang Ano yun? Huwag mo dadalhin tripod, babalik si sir. Best just, Ilagay nyo na lahat dito. Paste, coca paste.
na yun yung precursor for cocaine, di ba? Yung coca paste, kukunin nila para dadami at lalakas ang tama, haluan nila ng sand. According to Directorate for Anti-Narcotics, haluan nila ng sand, haluan nila ng bote, yung glass. Pupulbusin nila, bububugin nila yung glass. Ihalo doon sa sand at saka doon sa coca paste para yung kanilang crack, magiging crack cocaine is more powerful, more potent, but more lethal naman. Ang nangyari na, sipin mo, you will be inhaling into your system basag na gas at saka yung sand, papasok nila sa system mo. Alam ni James yan eh. Alam ni James yan eh. Nag-agent yan doon eh. Alam mo yun. Kasi mga galing sa Pinoy, kasi may mga galing Brazil na may na pinapasok dito. Ano? May mga galing ng Brazil. Oh, yung nahuhuli ngayon sa airport na mga cocaine, maganda at nahuli yan. But for me, hindi ko masyadong kwan yung problema dyan. Problema na yan, dahil drugs yan eh. Pero ginagamit na Pilipinas for transshipment purposes. Pupunta yan sa ibang bansa dahil nga yung demand ng cocaine dito sa Pilipinas is hindi pa ganun ka taas, hindi pa ganun ka marketable yung cocaine dito dahil mahal nga. So, dinadaan lang yan dito as for transshipment purposes, papunta sa ibang bansa. Sir, ito personal, sir, update sa apat na dinala dito na nasa pagsakalin. Tanungin nyo si IDG. Sir, Si Juan. Sir, in the personal ethics po ng Duterte administration, Si IDG, tanungin nyo nga. what do you think, what is your assessment po in the personal traits of your Duterte administration? Do you think Assessment? success? Yes po. Assessment po. Not me to assess it to that we are losing. No, I don't want to assess it as losing. Yes, sir. We are winning. We are winning the war on drugs. We are winning. Why? Yes, why? Ako na nagpapaluwa pa. Ayaw mo magtanong eh. Katanong kita, why? Ayaw mo nga, why? Oh, why? Because when you go down the streets, yung mga crime-prone areas, naintindihan ko ng sitwasyon niya. I'm not holding grudge against him. Naintindihan ko yung sitwasyon niya. I'm not holding grudge against him. Okay na sa akin. Masaya ako nakakita ako ng pinagama. Sir, ito other topic, sir. Diba nabanggit mo yung license ng mga citizens Yeah. because of the war on drugs? Di ba delikado yung And just to follow up on that, sir, as a matter of fact, according to an analyst, kapag mas mahal daw, mas magiging inviting and attractive to other suppliers because lucrative yung, kumbaga, yung magiging business nila here in the Philippines. So ito ngayon, balik ko sa yung tanong. Ano gusto niyo? Magmura ang Cebu? Babahayin tayo dito? O tukunti ang Cebu? Nagmahal? From the point of view ng law enforcement, we are concerned about the supply side. The more that we are also concerned with the demand side. Mahal yan dahil mataas ang demand. Mahal yan dahil bumaba ang supply. So para sa amin, the lesser the supply, the better for us. Ang mababawasan yung level of addiction ng bansa. Dahil ano bang ikaka-addict ng tao kung wala na ng Cebu? Diba? For us, from the law enforcement perspective, that's the ideal situation. Sir, are we also monitoring, sir, kasi pa rin other countries na ito na yung crackdown of cocaine, drug dependence for other, sometimes more dangerous alternatives. Are we monitoring that? That's true. That's true. But I leave it to the addicts. Kung gusto lang mamatay, dahil gusto lang gumamit ng substandard but very dangerous or poisonous or ano bang description ka sa drugs na yan, hala sila. Gusto nila. Like in Colombia, kasi mahal ang cocaine. They are trying to crack cocaine yung ginagamit nila. May tawag doon, parang meron lang term doon nakalimutan ko lang term. Pero
kukuha silang porsyon ng tukab. Yung ina-allege na positive na receive sa mga public ng mga Granada, in public, is that normal? In Davao City nga, isang civil determined, supposedly, may mga visit ng Granada. Yun ang history na over the course of time. Davao kasi hotbed yan ng impeng noon. Hindi balikan dahil anytime. So, mayroong Alsamasa, mayroong Capgo, may Hisde, yung mga CISIO, gano'n. Dito armado, ready to fight sa kalaban. So, mga NPA. So, pag naging CISIO ka, yung Capgo ka, expected yan may mga armas na yun. Ganun yan, normal scenario yan doon sa amin. Kahit nga sibilan ako aminin ko, kahit polis ako, namin ko, maraming armado doon na sibilan noon. Years before, gano'n, dahil sa lakas nga ng trip ng MP at yung nag-start yung Alsamasa, everybody wants to fight. So, nag-armas yung gano'n. Sige po, okay. Thank you very much. Sir, sandali. Pag pinipad kasi yan ngayon, it will be useless dahil weekend sa Friday ngayon eh. So, kailangan yan before Monday or Monday. Pero sir, yung sinasabi na ni Senator Trillanes that they will exhaust all in order to transfer the case here in Metro Manila because as far as they are concerned, it's really dangerous for Cotabato to be back to Davao. That's fine with me. They are concerned about the witness. So anything that concerns the safety of the witness, fine with me. Luwag kayo, luwag oh. From their perspective, that's better. Alam nyo nga, mas magkasiguro sila dito. From my perspective, ay okay sa akin sa Davao. Yan, alam ko yung Davao, hindi siya mamamatay doon. Sir Jeff, patras lang konti. Isipin no? Hindi na ako, babaya. Sabihin namin, dito sa IDJ. Tapos maraming galit sa kanya, dito attack sa IDJ. So, wala na. Burn out na kami. Sa custodial center, hindi siya sobrang secure doon. Para hindi niyo sabihin sa amin that we will be brought to the custodial center. Hindi pala, mamaya malukit yung Sudan Center, no? Tapos malukit yung location niya. Paliparan ng drone doon, tapos bagsakan ng bomba yung kanyang building. Mahirap na. Hindi kami sabihin yan. Namiss daw niya ako. Bakit to? Like one, sabi niya, it's just airing his side. It's normal. Masakit yung likod niya, may sugat siya. Sabi ko, ipapagamot natin yan. Sabihan ko yung polis na nagdala sa kanya sa medical na ipasabi sa doktor yung kanyang sugat para maayos. That's the purpose of medical examination. Kung treatment, kailangan may walang treatment na wounds. And yun lang, wala kami. We were both from Davao. Sabi niya, he knows me pretty well. Alam niya na mabait ako ng tao. Yun lang, sabi sa akin, mabait ka ng tao. Kaya kung kampante ako na sa iyo ako dinala ni Senator Trillanes. Kumpiyansa siya. I can sense it na kahit natanong yung Senator Trillanes kung kumpiyansa ba si Cotabato na sa akin ni Atty. Robert. Sir, his fear Davao is quite apparent, kasi syempre marami siyang mga binanggit na mga pangalan. Sinasabi ni Senator Trillanes na just in case baka samahan niya. But is there still a need for Senator Trillanes to still accompany Cotabato just in case he is transferred to Davao? We're not preventing the Senator to do that in order to allay their fears. Kung gusto lang gawin yan, they can do it by all means. But so now, the assurance na mamamatay si Cotabato over the dead bodies of these sa IDG personnel who are assigned to escort him. That's my word. Sir, do you share the same view with Senator Trillanes in Cotabato na mas higher yung risk ng threat sa kanyang Davao?
kanilang opinion yan. Pero sa akin naman, mas safer ako dahil alam ko, lugar ko yun, Davao, kontrolado ko yun. Pag nandun sa Davao, masasabi ko na alam ko yung area. Kontrolado ko yung area, kaya safe siya doon. Sir, Trillanes, your reaction to that? Well, yun na nga, no? Yung safety and security is a matter of perspective. Pero ako ay respect si General De La Rosa. He has given me his word. So, I don't have any reason to doubt that. Sir, meron po bang any request sa Matabato? Wala naman. So, wala siya, nagpapalabas na siya ng video sa mga ko, sentiments, yung sitwasyon niya. Bakit siya nagkagano'n? Gano'n lang. Personal lang na yun, personal lang. May pagsisisi ba on this part, sir? May pagsisisi ba? Wala. Wala. Hindi Sir, siya di ba nagsisisi. na-request na mag-stay siya sa White House? Papayag ka ba if ever? Pero, mag-i-issue na naman yan. Hindi na gusto ko siya i-accommodate doon kasi may sakit na tama na dito eh. Sugat na inflicted wounds. Sir, curious lang, did you talk to the president about this? Bakit? Lahat na lang nang gagawin ko. Gusto nyo i-sabihin mo kay Presidente. Baka lang, kaya kumihingi ng specific directive, sir, and that's what we would want. Wala. Busy si Presidente. Maraming malalaking bagay na inasikaso. Anyway, i-report ko rin sa kanya. Turn over ni Senator Trillanes sa amin si Matabato. So, ano lang report ay gawin. Sir, nakaramdam ka ba na may takot si Matabato nung kausap mo? Hindi. At least na siya eh. Sabi niya nga, ito, pagtanong yun si Senator Trillanes. Sabi niya siya, masaya ako at nakita, maluwag niya ang kalooban ko. Eh, ewan ko kung naintindihan ni Senator yun, dahil Bisaya kami. Bisaya kami. Pero sabi niya, masaya ako at nakita kita at maluwag niya ang kalooban ko. Andito ka. Kaya sabi niya, hindi nga namin sasabihin dahil mamaya, security ko niya namin. Bahala na si Jan Lubusan. Additional testimonies will be taken from him. Ano ba ang mangyayari after the voting process? Will there be judicial affidavits that has to be Limited lang submitted? kami sa pag-present sa kanya sa court, doon sa kanyang warrant. Yun lang. We have the last question po. Wala na po? Going once, twice. Sir, curious, kasi the Senate, parang